Noong gabi ng April 23, 2005, sa isang motel sa Bossier City, Louisiana, isang malupit na trahedya ang naganap. Isang babae ang dinukot ng dalawang lalaki habang siya ay naglalakad. Dinala siya sa isang liblib na lugar kung saan siya ay pinagsamantalahan at ninakawan. Ang mga sumunod na pangyayari ay tunay na nakakasuklam at kinakatakutan ng lahat. Si Tosha Marie Lampkin ay pinanganak noong January 23, 1975 at lumaki sa Houston, Texas. Galing siya sa isang pamilya na hindi masyadong mayaman pero sobra ang pagmamahal na binibigay sa kanya. Bata pa lang pinakita na ni Tosha ang talento niya sa pagtahi at kanyang mga hilig sa fashion. Sa murang edad ay natutunan niyang magtahi gamit ang sewing machine at nagsimulang gumawa ng sariling mga damit mula sa iba't ibang tela. Inaayos niya ito upang gawing magaganda at natatanging kasuotan. Nung siya ay nasa high school pa lang sa edad na 17 years old, sa hindi inaasahang pangyayari, siya ay nabuntis at nanganak sa isang anak na lalaki na pinangalanan niyang Marcus. Mahal na mahal ni Tosha si Marcus at tinuturing niya itong kanyang buong mundo. Lumipas ang panahon bilang isang single mom, nagsumikap siya ng husto para maibigay ang pangangailangan ng kanyang anak na noong 2005 ay 13 years old na. Bukod sa siya'y mapagmahal na tao, si Tosha rin ay may kasundong pinsan. Ito'y si Tanya Douglas. Magkasama nilang binuo mga pangarap at isa na dito ang magbukas ng daycare center. Nakalaunan ay kanila namang nagawa. Kahit na mahirap at puno ng trabaho ang negosyo, nag-e-enjoy sila sa kanilang mga ginagawa dahil sa pagmamahal nila sa mga bata. Dahil sa dami ng ginagawa kasama na ang pagiging ina at pagsasaayos ng daycare center, ay madalas pumunta sina Tosha at Tanya sa Shreveport, Louisiana upang makapagpahinga at makasama ang kanilang pamilya at mga kaibigan. Kaya naisipan nilang bumisita dito noong gabi noong April 22, 2005. Ang magpinsan na sila Tosha at Tanya ay nag-road trip para mailabas ang kanilang mga stress. Sila ay bumiyahe mula Houston, Texas papuntang Shreveport, Louisiana upang magbakasyon kasama ang pamilya at mga kaibigan. Ang isa nilang pinsan na si Renee Farley ang nagrenta ng dalawang sasakyan mula sa Hertz. Ito isang Camry para sa kanya at isang 2005 Nissan Altima para magamit ni Tosha at Tanya sa kanilang biyahe. Ang biyahe mula Texas papuntang Louisiana ay humigit kumulang 250 miles. Bandang 11 p.m. nakarating sila sa Bossier City na malapit lang sa Shreveport. Pagdating nila, tinawagan ni Tosha ang isang lalaki na nagngangalang Donald Bramen na nakilala niya noon sa isa niyang pagbisita sa Louisiana. Paminsan-minsan silang nakikita kapag may bisita siya sa lugar. Ngunit si Donald ay may iba pang kasintahan at mayroon silang anak. Sinubukan siyang tawagan ni Tosha pero hindi ito sumagot. Dahil gabi na, nag-check-in na lang ang magpinsan sa David Motel. Kahit late na, nagkita pa rin sila ng ilang mga kaibigan bago sila bumalik sa kwarto sa motel. Dahil nagugutom na sila ay umorder sila ng pagkain mula sa Waffle House. Ito sa Old Minden Road. Ilang minuto lang ang layo mula sa David Motel. Bandang 3:15 a.m. lumabas si Tosha para kunin ang pagkain habang naiwan si Tanya sa kwarto. Ilang saglit nakatulog si Tanya habang si Tosha ay pumunta sa Waffle House bandang 3:00 na madaling araw para kunin ang kanilang order. Sa gabing iyon nagkatuwaan sina Dwight Bacon at Brandon Davis. Pareha silang 21 years old. Si Brandon ay may mahabang record sa pulisya at 2 buwan pa lang ang nakakalipas nang nakalabas siya sa kulungan. Matapos itong makulong ng 5 years dahil sa pagnanakaw at pananakot sa isang 75 years old na babae. Sakay sila ng isang maliit na pulang Toyota Tercel na mid-1990s model. Sa kasamang palad, nasira ang frame ng kotse nila at dito nakita nila si Tosha na paalis sa Waffle House. Sinundan nila ito papunta sa David Motel at pinilit ni Brandon na pumasok sa passenger seat ng kotse ni Tosha. Dito tinutukan siya ng armas. Inutusan ni Brandon si Tosha na sundan ang pulang kotse na minamaneho ni Dwight. Sila ay patungo sa isang madilim at liblib na lugar. Pagdating nila ay agad nilang hinanay at pinilahan si Tosha. Hindi na ito na kayang makasigaw at hindi na kinaya pang lumaban. Pagkatapos ng ilang minuto ng paghihirap ni Tosha ay pinilit nila siyang pumasok sa trunk ng sasakyan.
at nagmaneho ang mga lalaki ng mas malayo na nakaabot sa isang kalsada sa hilagang bahagi ng Caddo Parish. Doon muli nila kinuha si Tosha mula sa trunk at muling hinalay ng dalawang lalaki. Pagkatapos ay kinuha nila ang pera niya na may halagang $80 o $130 sa pera ngayon o migit kumulang 7,000 pesos lang. Kung titignan, maliit na halaga pero ang sakit na dinulot nila kay Tosha ay malubha. Muli ibinalik siya sa trunk ng kotse na parang isang laruan. Nerbyosong sinabi ni Davis kay Dwight na maaring makilala sila ni Tosha pati na ang plaka ng kanilang sasakyan. Kahit sila ay nagdesisyon, kailangan nilang paslangin siya. Habang nasa loob ng trunk ng kotse, umiiyak at nagmamakaawa si Tosha para sa kanyang buhay. Sinabi niya sa kanila na siya'y isang ina at nangako na hindi magsusumbong tungkol sa nangyari. Ngunit hindi nakinig ang dalawa sa kanyang pakiusap. Pinaputok ni Dwight ang tangke ng gasolina ng kotse at nagdulot ng pagsabog ng sasakyan habang nakakulong si Tosha sa loob ng trunk. Habang nangyayari ito ay tumakas naman ang dalawang lalaki. Bandang alas 6 na umaga, nakatanggap ng tawag ang Caddo Parish Fire Department tungkol sa isang nasusunog na kotse sa isang kalye. Pagdating ng mga bumbero, nakitang malubha ang pagkakasunog ng sasakyan. Agad inapulan nila ang apoy at tatagpuan nila ang isang katawan sa loob ng trunk. Ito'y sobrang hindi na makilala. Mukhang sobrang lakas ng apoy, kaya natunaw ang trunk ng kotse. Hindi na nila alam kung ano ang lahi o kasarian ng kawawang biktima. Nang dumating ang mga pulis, sinimulan agad nila ang investigasyon. Natagpuan nila ang 2 butas ng bala sa gilid ng sasakyan malapit sa tangke ng gasolina at may mga shell casings din sa paligid. Agad nilang nalaman na ang mga bala ay pinaputok upang mapasabog ang tangke ng gasolina ng sasakyan. Nahanap ng pulisya ang plaka ng sasakyan, bagaman sira na ito, ay nalaman pa rin nila ang numero. Nang sinuri ng pulisya ang plaka, lumabas na ito ay isang Nissan Altima na nirentahan sa Hertz Rental sa Houston, Texas. Nakipag-ugnayan ng mga detective sa Hertz at natuklasan ang sasakyan ay nirentahan ni Rene Farley. Nakipag-ugnayan sila kay Rene at doon nalaman na 2 ang kanyang nirentahan. Isang Camry para sa kanya at isang Nissan Altima para sa kanyang mga pinsan na sina Tanya Douglas at Tosha Lampkin. Sinabi ni Rene sa mga pulis na ang kanyang mga pinsan ay nag-check-in sa David Motel. Dinagdag niya na tumawag si Tanya sa kanya na umagang iyon upang magtanong kung saan pumunta si Tosha. Matapos makausap siya, ang mga pulis ay nagpunta sa David Motel upang makausap si Tanya. Sa pagbabalik tanaw, sa David Motel noong April 23, 2005, bandang 8 ng umaga, nagising si Tanya at napagtanto na hindi pa bumabalik ang kanyang pinsan na si Tosha na may dalang mga pagkain. Alam niyang wala pa ito dahil maliwanag na hindi man lang natulugan ng kanyang kama. At natuklasan din niyang nawawala ang kanilang rental car. Matapos malaman na hindi bumalik si Tosha, nag-alala si Tanya at nagsimula siyang tumawag sa mga kapamilya upang tignan kung may nakakita kay Tosha. Ngunit wala ni isa sa kanila ang nakakita o nakausap sa kanya. Tumawag siya kay Rene, ngunit sinabi ni Rene na hindi niya nakita si Tosha. Walang ka-idea ang pamilya kung nasaan man siya. Nang dumating ang mga pulis sa David Motel, kumatok sila sa pinto ni Tanya. Pagkabukas, sinabi ng mga pulis na natagpuan ang kanilang rental car. Ito'y nasusunog sa tabi ng kalsada at merong isang labi na natagpuan sa loob ng trunk. Kahit hindi makapaniwala, agad na alam ni Tanya na iyon ang kanyang pinsan na si Tosha. Tinanong ng mga investigador si Tanya kung maaari nilang siyasatin ang motel room. Pinayagan naman sila at sa loob ng silid, kinuha nila ang Texas ID ni Tosha, ang kanyang toothbrush at isang ticket na nakuha niya sa biyahe mula Houston papuntang Shrimport. Matapos makausap si Tanya, nalaman nilang umalis si Tosha sa silid upang kumuha ng pagkain. Ngunit hindi na siya bumalik. Habang nasa David Motel, napansin ng mga investigador na may mga surveillance camera sa labas kaya humingi sila sa mga may-ari ng kopya ng mga tape. Ibinigay naman sa kanila ang mga kopya ng surveillance footage ng gabing iyon. Bago umalis ng motel, nakipag-usap ang mga detective sa ilang tao, ngunit wala ni isa sa kanila ang nakakita o nakarinig ng anumang kakaiba. Sinabi rin ni Tanya sa mga detective na pinaghihinalaan niya ang isang lalaki. Ito'y nagngangalang Donald na maaring may kinalaman sa pagkasawi ni Tosha. Dahil dito kinausap si Donald ng mga investigador ukol sa pagkawala ni Tosha.
Iginiit niya magkaibigan lang sila at nakapagbigay si Donald ng ebidensya na wala siya doon nung gabing pinaslang si Tosha. Nakumbinsi ang mga otoridad kaya tinanggal siya sa listahan ng mga sospek. Sa lugar ng krimen, ang labi ay labis na nasunog at imposibleng makuha pa ang mga fingerprints, kaya't kailangan nila ang DNA testing upang kumpirmahin ang pagkakakilanlan. Inilipat naman ang sasakyan sa storage facility para sa mga karagdagang pagsusuri. At di nagtagal ay natagpuan ng mga investigador ang susi ng truck. Ito'y naiwan sa kandado na ang kotse ay sinindihan. Nakahanap din sila ng ilang gintong ngipin. Isa sa mga ito ay may nakaupit na titik T, kasama na ang ilang bobby pins. Dahil sa kondisyon ng labi, tatagal ng ilang linggo bago makumpirma ang pagkakakilanlan. Ngunit kumbinsido ang mga detective na natagpuan na nila si Tosha Lamkin. Kalaunan lumabas sa mga resulta ng DNA na nagpatunay na ang labi na natagpuan sa trunk ay si Tosha Lamkin. Ang mga resulta mula sa autopsy ay nagpatunay na si Tosha ay buhay pa nang ang sasakyan ay sinindihan. Dahil sa may mga itim na powder siya sa loob ng kanyang baga at carbon monoxide sa kanyang atay. Pumunta ang mga detective sa Waffle House kung saan pumunta si Tosha. Nakipag-usap sila sa isang babae na nagbigay sa kanila ng resibo na nagpapakita na si Tosha ay kumuha ng pagkain noong gabi ng ika-23. Sinuri ng mga detective ang medyo malabong surveillance ng motel at nakita nilang umalis ang Nissan Altima mula sa parking lot at ito'y bumalik makalipas ang ilang sandali na sinundan ng isang maliit na pulang sasakyan. Sandali silang huminto sa motel at sabay na umalis. Ang pulang sasakyan ay medyo natatangi. Mayroon itong dalawang magkaibang set ng rims, Ford sa harap at Toyota sa likod. May nawawalang strip mula sa paneling sa gilid at isang tuwalya sa likod na bintana. Ibinahagi naman ng pulisya ang video footage sa mga local na news outlet na umaasang may sino man na makakakilala sa pulang Toyota Tercel. Ilang sandali may isang babae ang tumawag sa pulisya upang sabihin na ang pulang sasakyan sa surveillance ay pagmamay-ari ng kanyang anak na si Lita Stafford. Pumunta ang mga pulis at nakipag-usap kay Lita. Agad sinabi niya sa kanila na pinahiram niya ang kanyang sasakyan sa isang 21 years old na lalaki na nagngangalang Dwight Bacon. Pinahiram niya ito dahil nangako si Dwight na pupunuin ng gasolina ang kanyang sasakyan. Bumisita si Dwight sa kanyang kasintahan noong ika-22 ng April bandang 9:30 ng gabi. Ngunit sa kasamang palad ay wala ang girlfriend nito buong gabi. Kinabukasan, bumalik si Dwight Bacon dala ang sasakyan. Nang inspeksyonin ng sasakyan, natagpuan ni Lita ang isang contact lens case sa likurang upuan na may pangalang Rebecca na nakasulat sa lagayan nito. Sinabi niya na ang pink na contact lens case sa sasakyan ay hindi sa kanya. Matapos ipakita ng mga news outlet ang litrato ng pink na contact case, nakatanggap sila ng tawag mula sa isang batang babae na nagngangalang Rebecca Speed. Sinabi ni Rebecca Speed na noong 1:00 na madaling araw sa araw na pinaslang si Tosha, siya ay pauwi sa kanyang apartment. Nang bumaba siya mula sa isang sasakyan, agad siyang nilapitan ng isang lalaki. Ito'y nakatayo malapit sa kanyang pintuan na may dalang armas. Tumakbo siya patungo sa lobby tour na sumisigaw sa gwardiya at sa kabutiang palad ay nakatakas siya. Ngunit nakuha ng umatake ang kanyang bag na naglalaman ng kanyang pink na contact case. Matapos makausap si Lita, unang tinuntuan ng mga detective si Dwight Bacon sa kanyang apartment at dinala siya sa istasyon para sa isang interogasyon. Gayunpaman, tinanggi ni Dwight ang anumang pagkakasangkot sa pagpaslang kay Tosha. Hindi naniniwala ang mga detectives sa kanya dahil alam nilang siya ang nagmamaneho ng kakaibang pulang sasakyan at alam din nila na may kasama siyang iba. Gayunpaman, sinabi ng pamilya ni Dwight sa pulis na si Dwight daw ay may isang kaibigan sa paaralan na nagngangalang Brandon Davis. 5 oras ang lumipas na tunto ng pulis si Brandon at dinala siya sa istasyon para ulit sa isang interogasyon. Itinanggi niya ang anumang pagkakasangkot sa pagpaslang kay Tosha. Ngunit inamin niyang nasa pulang Toyota siya kasama si Dwight. Ngunit hindi iyon noong araw na nawala si Tosha. Napatunayan ng pulis na nagsisinungaling si Brandon dahil noong ika-22 ng April, araw na pinaslang si Tosha, siya ang nagmaneho ng pulang sasakyan na pinahiram ni Lita. Matapos ang ilang oras ng karagdagang pagtatanong, parehong inamin ng dalawa na naroon sila nang nawala si Tosha at sinisi nila ang isa't isa. Nagsalita si Brandon tungkol sa nangyari. Inamin niyang siya at si Dwight ay inabuso si Tosha ng 2 beses. Ninakawan siya at sinulog sa loob ng kotse.
Gayunpaman sinabi ni Brandon sa pulis na nais niyang iligtas si Tosha ngunit natatakot siyang gawin ito dahil may hawak na armas si Dwight at papaslangin siya nito kung susubukan niyang iligtas si Tosha. Dinagdag niya na wala siyang intensyon na paslangin si Tosha at ito isang pagnanakaw lang sana na nauwi sa masamang sitwasyon. Pagkarinig ng mga pahayag ay agad na inaresto sina Brandon at Dwight. Sinampahan sila ng kaso ng first degree na pagpaslang at pagdukot kaugnay ng pagkasawi ni Tosha. Nahaharap din sila sa karagdagang mga kaso para sa hinihinalang pagkuha ng sasakyan. Habang nasa kulungan, inamin naman ni Brandon sa isa pang bilanggo na nagngangalang si Jared Arduin na pinaslang talaga niya si Tosha upang linisin ang mga ebidensya. Inamin na inabuso nila si Tosha ng 2 beses at ninakawan ng $80. Habang nagpapatuloy ang investigasyon, ginalugat ng pulis ang apartment ni Dwight at natagpuan ng isang .380 caliber na armas at isang kahon ng mga bala na tumutugma sa mga natagpuan sa lugar ng insidente. Natuklasan din nila ang armas ay binili noong umaga ng pagpaslang mula sa isang lokal na pawn shop. Di kalaunan, binigyan ng 2 suspect ng magkahiwalay na petsa ng paglilitis at noong April ng 2008, si Brandon ang unang humarap sa paglilitis. Sinabi niya na siya ay hindi nagkasala at sa buong mga pagdinig, sinubukan ng kanyang defense team na ipagtanggol na siya ay napasama lang sa mga pangyayari na nagdulot sa matinding pagpaslang kay Tosha. Sa kabilang dako, ikiniit ng prosecution na si Brandon ay kasangkot sa bawat yugto ng insidente. At sinabi na siya ay may pantay na pananagutan katulad ni Dwight. Pinahayag ng kasamang bilanggo na si Jared na inamin ni Brandon na siya ay umabuso nga kay Tosha. Kasama si Dwight sa iba't ibang lugar bago sila pumunta sa lugar kung saan ito nasawi. Noong April 25, 2008, si Brandon Davis ay napatunayang nagkasala ng kapital na pagpaslang na nangangahulugang ang hurado ay may tungkuling pumili sa pagitan ng habang buhay ng pagkakakulong o parusang pagkasawi. Sinabi ng pamilya ni Brandon na sila ay labis na nasaktan sa nangyari, ngunit ang pinakamataas na parusa ay hindi makakapagpalit kay Tosha. Dinagdag ng defense team na si Brandon ay pisikal na inaabuso ng kanyang ama noong bata pa siya, na labis na nakaapekto sa kanyang landas patungo sa kanyang madilim na buhay. Noong April 28, ibinigay kay Brandon Davis ang habang buhay na pagkakakulong na walang posibilidad ng parol matapos ang hung jury. Ito ay nangyari kapag ang mga jury ay hindi magkasundo sa desisyon. Matapos ang paghahatol kay Brandon, tinanggap ni Dwight Pico ng isang plea deal mula sa prosecution upang humiling ng guilty sa second degree na pagpaslang at upang mailigtas siya mula sa parusang pagkasawi. Si Dwight ay hinatulan din ng habang buhay na pagkakakulong na walang posibilidad ng parol. Sinubukan ni Brandon na umapila sa desisyon noong 2009, ngunit ito ay nabasura. Ang mga suspect ay kasalukuyang nagsisilbi pa rin ng kanilang mga sentensya sa Louisiana State Prison. Ikaw, ano masasabi mo sa kwento natin ngayon? Let me know sa comment section. Kung nakaabot ka sa video na ito ay maraming salamat. Huwag kalimutan mag-like, share, subscribe, and turn on the notification. Ingat ka palagi. Ciao!